DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. May sakit ka ba, Verhel? Kasi mula nang dumating ka galing sa trabaho, matamlay ka na. Wala, Angela. Kung ganon, bakit ganyan ka? Ang tamlay mo. Wala na akong trabaho. Ano? Paano nangyari yun? Tinapat ako ng boss ko. Ginamit ni Daddy ang impluwensya niya. Kaya tinanggal ako ng kaibigan niya. Kawawa ka naman pala. Dahil sa akin, kaya... Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Pero galit sa akin si Don Lucio. Kaya kanya pinatanggal sa trabaho. Darating din ang panahon, Angela, na mapapatawad din niya tayo. Matatanggap ka rin niya. Pero paano tayo ngayon? Huwag kang mag-alala. Makakahanap naman ako siguro ng ibang trabaho bago maubos yung ipon ko. Sobra na naman ang daddy ni Verhel. Kinausap pa mga kaibigan niya para huwag tanggapin sa trabaho ang anak niya. Gumamit ng impluwensya. Alam na natin kung bakit ang ginagawa yun. Pero dapat, tanggapin na niya na manugang ka na niya ngayon. Sana nga ganun kadali sa kanyang gawin yun. Lalo siguro kami magiging masaya ni Verhel. Sa ginagawa niya, hindi lang ikaw ang pinaparusahan niya. Pati yung sarili niyang anak.
Almina, gusto kong tulungan ang asawa ko. Gusto mo magtrabaho? Oo, sana. Baka naman may alam ka na maaari kong pasukan. O, dun sa pinagtatrabahuan ko. Nangangailangan kami ng trimmer ng mga tela. Sa tingin ko pwede ka dun. O sige, pero turuan mo ako kung anong gagawin ko, ha? Mukhang hindi ka hiyang sa buhay may asawa, Verhel. Ang laki na ng ipinayat mo. Naninibago lang ako sa kalagayan ko ngayon, Roldan. Ibang-iba kasi ang buhay mo ngayon. Lahat ng ginhawa, nawala sa'yo. Totoo yun. O ano, nagsisisi ka na ba sa naging pasya mo? Hindi. Mahal ko si Angela. At maligaya ako sa piling niya. Kahit na nga, mahirap lang kami. At wala akong trabaho ngayon. Ha? Bakit nawalan ka ng trabaho? Dahil kay Papa. Kaya ngayon, si Angel ang nagtatrabaho sa amin. Mabuti naman at may trabaho na rin ngayon ang asawa mo, pamangkin. Oo nga ho, Tia Isabel. Tinulungan siya ng kaibigan namin si Roldan. May dapat mag-ipon kayo. Lalo kayo mahihirapan pag nagkaanak na kayo. Talaga hong gagawin namin yun, Tiyang. Lalo na ngayon may trabaho na siya. Sana naman. Huwag nang pakialaman ng papa ni Verhel ang kanyang trabaho. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tito Elpidio, narito na po ako, Tito. Halika, Roldan. Salamat at pinuntahan mo agad ako, Roldan. Nagalala po ako nung matanggap ko ang tawag ninyo. At sabihin ninyong gusto nyo magpunta ako dito. Inisip ko baka may sakit kayo. Salamat sa pag-aalala. Mabuti ka pa. Nag-aalala ka sa akin. Hindi tulad nung walang kwenta kong anak. Mas pinili pa ang ibang tao. Tito, ilang buwan na pong kasal sina Verhel at Angela. Sana wag na kayong magalit sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad. At lalong hindi ko matatanggap na manugang si Angela. Kaya kita pinapunta rito dahil nabalitaan ko na tinulungan mo raw si Verhel na magkatrabaho. Oo, lumapit po siya sa akin. At syempre po, bilang kaibigan niya, tinulungan ko siya. May ipakikiusap sana ako sa iyo. Ano po yun? Alisin mo sa trabaho niya, si Verhel. Tito Elpidio, kawawa naman po ang kaibigan ko, tsaka baka po magdamdam siya sa akin. Huwag mo siyang intindihin. Gawin mo ang sinabi ko, Roldan. Alang-alang sa mga itinulong ko sa inyo ng pamilya mo. Sinabi niya yun sa'yo? Oo, Verhel. Napahiya nga ako eh. Dahil parang isinusumbat niya ang mga naitulong niya sa amin. Pasensya ka na kay Papa. Ang sabi ng papa ko, para daw hindi magdamdam si Tito Elpidio, ialis kita sa pinasukan mo ngayon. Roldan, kailangan ko ng trabaho.
3 months pregnant na si Angela. Huwag kang mag-alala. Ililipat kita sa iba. May nakausap na ako maaaring tumanggap sa'yo. Magpahinga ka lang muna ng mga 1 month para maalaman man ng papa mo na may trabaho ka uli. Hindi niya mahalatang ako pa rin tumulong sa'yo. Salamat. Isa ka talagang kaibigan. Naiisip ko lang, Virgel. Bakit ba galit na galit si Tito kay Angela? Hindi naman kasalanan na maging mahirap at magtrabaho sa restaurant. Mag-o-overtime ka na naman, Angela. Oo, Almina. Dapat samantalahin na marami tayong gawa. Kailangan namin makaipon eh. Baka mamaya makasamayan sa kalagayan mo. Hindi naman siguro. Nag-iingat naman ako. Kung bakit naman kasi yung binan mo, ayaw ba kayong tanggapin? Sabi ni Virgel, baka raw pag naisilang ko na itong baby namin, maglubag na ang galit ng kanyang papa. Ay, sana nga. Sana mangyari yun. Kasi hindi naman kayo dapat naghihirap ng ganyan. At saka mayaman si na Virgel. Almina, dahil sa akin kaya naghihirap si Virgel. Dahil ako ang pinili niya. Kasalanan ko. Angela, wala kang kasalanan. Hindi mo nga sinamantala yung mga nangyari. Ang makitid ang utak, ang papa ni Virgel. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May trabaho na naman pala uli si Virgel. Inalis na siya ni Roldan sa dati niyang pinapasukan, pero nakahanap pa rin siya ng ibang mapagkakakitaan. Sineswerte pa rin ang mga walang iya. Hindi bale. Makahahanap din ako ng paraan para mawasak ang kanilang pagsasama. Kailangang magkahiwalay sila. Hindi ko matatanggap si Angela bilang aking manugang. Hindi kailanman. Tuwang-tuwa si George sa'yo. Ang sipag mo raw. Ayoko mapahiya ka, pare. Kaya nagsisipag talaga ako. Isa pa, gusto kong magtagal sa trabaho ko. Alam mo na, magiging daddy na ako. Kaya talagang pinaghahandaan ko yon. Alam na ba ninyo ang gender ng dinadala ni Angela? Oo, lalaki. Talaga? Oo, kaya nga excited na akong makita siya. Oh, may tumatawag sa cellphone. Oo, si Tia Isabel. Ang tiyahin ni Angela. Sandali, sasagutin ko, ha? Hello po, tita. Napatawag kayo? Ho? Si Angela? Manganganak na? Sino kaya ang dumating nito? Pa? Ikaw? Anong kailangan mo? Papakiusap pa. Kalimutan nyo ng galit nyo sa amin. Kailangan namin ng inyong tulong. Pinili mo ang babaeng yon. Bakit ngayon lumalapit ka sa akin? Pa, nasa ospital siya. Sabi ng doktor, kailangan daw isesaryan dahil masyadong malaki ang bata. Malaking halaga po ang kailangan ko, pa.
pakiusap. Tulungan niyo kami. Hindi. Pa! Bakit ko tutulungan ng babaeng yun? Gusto ko nga mamatay na siya. Huwag niyo namang sabihin niya sa asawa ko. Mas matutuwa ako kung mamamatay si Angela. Ganong kalaki ang galit ko sa kanya. Kaya umalis ka na. Wala kang mapapala sa akin. Kahit 5. Hindi na nga kaya mawala ang galit ni Elpidio kina Vergel at Angela? Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jelly Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang patuloy ninyong subaybayan ang bawat may init at kapanapanabik ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas.
Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 2 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang May Pangako, ang bukas. Hindi ako makapaniwalang ganun katigas ang puso ni Tito Elpidio. Nagmakaawa na ako sa kanya ng gusto. Pero galit pa rin siya. Hindi mo lang siya naawa sa magiging apo niya na nasa panganib ngayon? Yun pa nga ang isang isinumbat niya sa akin. Kaya nasaktan ako ng gusto. Ano yun, Vergel? Roldan, stepfather ko lang si Papa Elpidio. Ha? Hindi ka niya tunay na anak? Oo. Biyuda na si Mama. At 5 years old naman ako nang pakasalan siya ni Papa Elpidio. At ang pagpapalaki sa akin ni Papa, isinumbat niya ng gusto sa akin. Wala raw akong utang na loob. Sinuway ko raw siya. Masakit, Roldan. Hindi ko naisip na darating ang panahon na mababanggit pa niya yun. Dahil napakaganda naman ang pagsasama naming lahat nung buhay pa si Mama. Ganun ba? College na ako nang pumanaw si Mama. Pero hindi nagbago sa akin si Papa. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Sabi pa nga niya, mas matutuwa siya kung mamamatay ang asawa ko. Ang laki talaga ng galit sa'yo ni Tito. Ang problema ko ngayon ay ang perang kailangan namin sa ospital. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko kayo. Roldan? Ako nang sasagot. Sa iba niyo pang mga gastusin ng iyong mag-ina. Angela, ang gwapo ng baby mo. Ang cute. Maganda ang combination yun ni Vergel, ha? Almina. Oh, ba't umiiyak ka? Baka mamaya mabinat ka niyan. Naawa ako sa asawa ko. Hindi na nga siya tinulungan ng papa niya. Pinagsalitaan pa siya ng masasakit. Di ba sabi mo, may tumulong naman sa inyo? Oo, mabuti na nga lang. Mabait si Roldan. Ang best friend ni Vergel. Kaya nakalabas na kami ng aking anak. Pwede ba kalimutan mo muna yung sama ng loob mo doon sa papa ni Vergel para hindi ka mabinat. Sige, ikaw rin. Hindi mo mapapadede ang baby mo kapag nagkasakit ka. Almina, ano ba ang dapat kong gawin para matanggap niya na ang lahat? Ano? Naiuwi rin pala ni Vergel ang kanyang mag-ina. Tiyak na masaya na naman sila. Samantalang ako rito, nalulungkot at mag-isang nasasaktan. Hindi maaari ito. Hindi ako matatahimik hanggang nakikita kong magkasama sila at maligaya. Kung kinakailangang wasakin ko ang buhay nila, gagawin ko. Makaganti lang ako sa mga inapot ko. Magdurusa ka, Angela. Isinusumpa ko yan.
Kanina pa tulog si Junior, Angela. Bakit hindi ka pa rin matulog? Hindi pa po ako dalawin ng antok, Tia Isabel. Abay, dapat pilitin mo matulog para may lakas ka pag nagising ang anak mo. Total, wala ka namang hinihintay. Wala nga po. Kasi overnight si Verhel ngayon sa trabaho. Kung ganon, matulog ka na. Halos ating gabi na. Ewan ko po ba? Pero parang kinakabahan po ako. Bakit naman? Hindi ko Ay! Chang? Narinig niyo po ba yun? Gising kayo mga kapitbahay! May sunog daw! Anak ko! Kukunin ko si Junior! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Verhel, nasunog ang bahay natin. Maging ang lahat ng gamit natin. Diyos ko. Ilan lang ang nailigtas ko sa sunog na yon. Dahil pinabandayan ko kay Angel ang inyong anak. Hindi ko siya pinatulong pa. Ano raw po bang dahilan ng sunog dyan? Iniimbestigahan pa, Verhel. Paano na tayo ngayon, Verhel? Paano tayo magsisimula? May dala akong pagkain para sa inyo, tsaka mga ilang gamit, Angela. Almina. Huwag ka nang umiyak. Alalahanin mo. Mahigit 1 buwan ka palang nakakapanganak. Hindi pa nga kami nakakabayad sa utang namin kay Roldan. Nasunog naman ang tirahan namin. Ay, nako. Talagang minsan sa buhay nagaganap ang mga ganitong bagay. Masakit at malungkot. Pero kailangan mong maging matatag para makapagsimulang muli. Paano? Wala na nga kaming bahay. Angela, huwag kang mawala ng pag-asa. Manalig ka pa rin sa magagawa ng Diyos. Alam ko naman, hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Kaya lang nahihirapan pa rin ako. Nasasaktan sa mga nangyayari sa buhay namin mag-asawa. Nag-aalala pa nga ako sa anak namin ni Verhel. Baka siya magkasakit. Dahil narito lang kami sa basketball court ng barangay na tutulog. Ay, naku. Kung malaki nga lang yung bahay namin doon ko na kayo pinatuloy. Pero kahit pa paano, makakatulong sa inyo yung mga dala kong gamit. Hahanap pa ako ng ibang makakatulong sa inyo. Yan ang bagay sa'yo, Angela. Ang masunugan. Sayang nga dahil hindi ka nasunog gaya ng bahay ninyo. Kayo ng anak mo. Pero ayos, magtrabaho itong si Dodong. Walang sabit. Tingnan ko lang kung tatagal pa kayo ni Verhel, Angela. Tingnan ko lang.
Ang totoo, Roldan, ayoko lang ipakita sa aking asawa. Pero pinanghihinaan ako ng loob sa nangyari sa amin. Wag, Berhel. Lakasan mong loob mo. Ngayon kahigit na kailangan ng iyong mag-ina. Hindi pa nga kami nakakabangon. May problema na naman dumating. Bakit pa nangyayari sa amin ito? Pagsubok yan, Tol. Pagsubok na kailangan yung mapagtagumpayan. Yun ay kung gusto mong huwag mawasak ang pamilya mo. Mahal ko ang aking mag-ina, Roldan. Kaya nga magpakatatag ka. Ang una mong dapat gawin, ilipat sa maayos na tirahan sina Angela para makapasok ka na uli sa trabaho. Ginawa ko na yun. Kaya lang, mahal yung mga nakita kong paupahan at 3 buwan ang hinihinging down payment, pare. Wala pa kaming ipon ngayon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, okay itong nalipatan mo, Angela. Nasa bayan. Malapit ang palengke. Medyo mahal nga lang. Ayun lang. Buti may nahiraman ng pera si Verhel. Ang best friend niya, si Roldan. Ay, ang bait talaga ng kaibigang yun ni Verhel, ano? Pakilala mo nga siya sa akin. Bakit? Baka sakaling matipuhan niya ako. Ikaw talaga. Ganyan, ngingiti ka rin. Hindi naman mawawala ang problema kung iiyak ka maghapon. Aalis yan kung lalabanan mo. Alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kahit ganito ang nangyari sa amin. Dahil binigyan niya kami ni Verhel ng mga kaibigang katulad ninyo ni Roldan. Ano, Angela? Kumusta naman kayo dito ni Junior? Ayos lang naman. Hindi naman siya iyakin eh. Kaya natulungan ko si Tia Isabel dito sa bahay. Pansin ko nga, mas maayos na itong bahay ngayon eh. Ilang araw na lang, 2 months na si Junior. Pwede kayang magtrabaho na ako ulit? Ha? Gusto ko kasi matulungan ka eh. Alam kong malaki ang utang natin. Hindi lang dahil sa panganak ko, kundi maging sa pagkasunog ng dati nating inuupahan. Hindi ka kaya mahirapan? Kaya mo na ba? Oo, malakas na ako. Gusto ko lang makatulong na sa'yo. Paano si Junior? Sinong titingin sa kanya kapag wala ka? Si Tia Isabel. Kinausap ko na siya. At payag siya. Halika, Roldan. Sabayan mo ako uminom. May problema po ba kayo, Tito? Kaya niyo ako pinapunta rito? Wala. Wala akong problema. Ang totoo, masaya ako. Kahit mag-isa. Dahil hindi naghihirap ang buhay ko. Sa tono po ng pananalita ninyo, parang alam ninyo ang nangyari kina Verhel. May nakapagsabi sa akin na nasunugan sila. At halos wala sila nailigtas. Totoo po yun. At tinulungan mo sila para makaupa ng bahay.
Naawa po ako sa kanila kaya tinulungan ko makabangon. Alam mo, Roldan, natutuwa ako sa iyo dahil mabait ka. Pero naiinis din ako dahil sa ugali mong yan. Tito. Dahil nagiging kontrabida ka sa gusto kong mangyari. Tito Elpidio. Tigilan mo ang pagtulong kay na Berhel. Pero kaibigan ko po ang anak ninyo mula pa noon. Hindi ko siya anak. Anak siya sa una ng napangasawa ko. Hindi mo ba alam yun? Nabanggit niya po sa akin pero hindi naman po dahilan yun para hindi ko na siya tulungan. Lumayo ka sa kanya, Roldan. Kung ayaw mong pati ikaw, mapahamak. Sundin kaya ni Roldan si Elpidio? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako
Ang bukas, isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusan? Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Pinagbabantaan niyo po ba ako dito? May kinalaman ba kayo sa nangyari sa kanila? Ano ba yan sinasabi mo? Anong pakialam ko sa nangyari sa kanila? Iba po kasi ang tono ng pananalita ninyo. Gusto ko lang makita mo na kaya sila minamalas dahil sa ginawa nila sa akin. Kaya para wag kang mapahamak, layuan mo sila. Kung hindi ko po gawin. Roldan! Tito, sa pagkakaalam ko, wala silang masamang ginawa sa inyo. Hindi po nila kasalanan na nagmahalan sila at may hirap lang si Angela. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko po, Tito. Hindi dapat maging hadlang sa pag-ibig ang agwat ng kalagayan sa buhay. Kung ganon, mula ngayon, ituturing na rin kitang kaaway. Umalis ka na! Kumusta naman po si Junior maghapon, Tito? Ay, wala naman naging problema sa apo ko. Tulog nga siya ng tulog eh. Salamat naman. Ikaw, hindi ka ba nahirapan sa muli mong pagtatrabaho? Kaya ko po, Chang. Ang mahalaga, makatulong po ako sa asawa ko. Ay, sige po, magbibihis na po ako para makapagluto po ako ng hapunan natin. Ganyan nga pamangkin ha. Ay, huwag kang susuko sa mga pagsubok sa buhay. At pangako ko naman sa iyo, natutulungan kita sa abot ang aking makakaya. Wala ka rin kwenta, Roldan. Dapat hindi ko na lang kayo tinulungan ng araw. Dahil sa ginawa mo, matitikman mo rin ang galit ko. At ikaw, Angela, hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi pa! Mabait kang tao, Roldan. At ayaw kong magalit kayo sa akin ng iyong mga magulang. Kaya ito'y sinabi ko na sa iyo. Salamat po sa inyo, Mang Eleno. Bakit nga ba bukhang malaki ang galit ng mayamang yun doon sa mag-asawa? Abay, mabait naman sila, hindi ba? Kasi po, hindi gusto ni Tito si Angela para kay Berhel. Kaya gusto niya silang pahirapan para magkahiwalay. Nakaw, sobra naman siya. Parang walang pagmamahal sa anak. Naaawa ako doon sa dalawa, Roldan. Kaya lamang ayaw ko namang madamay kami sa maaaring gawin ng mayamang yon.
Kaya sana pakiusap ko sa'yo, kunin mo na lang sila sa paupahan ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Gusto mo, dito na kami tumira sa inyo, Roldan? Bakit? Para hindi na kayo mangupahan at hindi na kayo mahirapan. Ayaw mo nun? Mas makakaipon kayo. Okay naman kami doon sa tinitira namin. Maaabala ka pa namin dito. Mag-isa lang naman ako dito. Dahil wala naman sina mama at papa. Kaya mabuti nga na may makakasama na ako dito. Bakit naman kasi ayaw mo pa mag-asawa? Verhel, wala pa sa isip ko yan. O ano? Lipat na kayo dito bukas, ha? Bukas? Ang bilis naman. Kasi... sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang problema mo? Ayoko na sanang sabihin pa sa'yo. Dahil ayoko madagdagan pang sama ng loob mo kay Tito Elpidio. Bakit? Ano ba ginawa ni Papa? Sabihin mo. Aba, mukhang masaya ka ngayon, Angela. Natutuwa po ako, Chang. Dahil nakapagtabi na po ako ng ihuhulog namin kay Roldan sa utang namin. Yung pala ang dahilan. Opo. Magaan sa kalooban ang makapaghulog ng utang. Ay, tama ka. Ewan ko ba kung bakit may iba na natitiis sa takasan ng kanilang utang. Dapat po hindi ganun. Para manatili sa atin ang pagtitiwala ng mga taong tumutulong sa atin. Kailan niyo siya babayaran? Sasabihin ko po mamaya pagdating ni Verhel. Hindi ka papasok ngayon, Verhel? Bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Bakit matamlay ka? Napansin ko na yan sa'yo kagabi pa nang dumating ka. Kaya lang naisip ko baka pagod ka lang. Lilipat tayo ng bahay, Angela. Ano? Hindi naman tayo pinaalis dito, Bakit tayo lilipat? At saka... saan tayo titira? Kina Roldan. Kina Roldan? Bakit? Bakit biglaan naman? May nangyari. Makinig ka, Angela. Sasabihin ko sa'yo. Sobra na po talaga siya, Chang. Ayaw niya kami patahimikin ni Verhel. Alam mo, Angela, ngayon ako naniniwala na hindi ang kahirapan natin ang dahilan ng galit sa iyo ng Elpidiong yon. Chang. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tanggap ang kanyang kabiguan. Hindi ko siya pinaasa. At lalo wala po kami naging relasyon. Hindi ko siya niloko, kaya wala siya karapatang parusahan ako. Alam ko. Ngunit talagang may mga taong mahirap tanggapin ang kabiguan at isa sa Elpidio sa kanila. Dapat na matigil ang mga ginagawa niya sa amin, Chang. Anong binabalak mo, Angela?
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nakalipat na kayo dito, kaya matatahimik na kayo. Kaya, Roldan, hindi kaya tuparin ni Papa ang banta niya? Na madadamay ka rin sa galit niya? Huwag mong intindihin yun. Kaya kong harapin ang galit niya. Hiyang-hiya kami sa iyo. Dahil sa amin, pati ikaw, kakaproblema. Kaibigan mo ako, Berhel. Kaya handa akong tulungan kayo sa abot ng makakaya ko. Pero si Tito, paano kaya sa titigil? Iyak nga ng iyak si Angela. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat. Lalo na nang malaman ng hinala mo na posibleng may kinalaman si Papa sa mga nangyari sa amin. Dapat hindi mo na lang sinabi sa kanya. Nang hindi na madagdagan pa ang sama ng loob niya. Pilit niyang inaalam. Kaya wala na ako nagawa. Kundi ang sabihin sa kanya. Aalis ka, Angela? Opo, Chang. Wala na naman tayong gagawin. Pero baka dumating ang asawa mo, tanapin ka. Sandali lang po ako. Saan ka ba pupunta? May kakausapin lang po ako, isang tao. Angela, kung ano man ang balak mo, huwag mo nang ituloy. Baka mapahama ka lang. Aalis na po ako. Angela, sandali! Sandali lang! Huwag ka muna umalis! Hoy! Ikaw. Maaari ko po ba kayo makausap? Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Meron. Marami. Bakit yung ginagawa sa amin ito? Bakit ayaw nyo kaming patahimikin? Wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Huwag na kayo magsinungaling! Alam na namin ang pagbabantang ginawa ninyo kay Roldan para wag kaming tulungan. Ano? Pati na ang pagkausap na ginawa ninyo sa may-ari na tinitira namin bahay para paalisin kami. Bakit yung ginawa sa amin yun, Papa Elpidio? Huwag mo akong tawagin, Papa! Hindi kita tinatanggap na manugang. Bakit? Dahil hanggang ngayon, hindi mo matanggap ang kabiguan mo sa akin? Tumigil ka! Hindi kita pinaasa! Bago ko pa nakilala si Verhel, sinabi ko na sa'yo na hindi kita mahal! At lalong hindi ko alam na anak mo siya! Nalaman ko na lang ang lahat nang ipakilala niya ako sa'yo! Bakit sa kabila ng nalaman mo, siya pa rin ang pinili mo? Bakit siya pa rin ang sinagot mo? Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa akin, Angela? Napakasakit! Sana ibang lalaki na lang ang minahal mo. Hindi namin kasalanan nagmahalan kami. Paano mo ba mauunawaan yun? Kahit kailan, hindi ko kayo mauunawaan. Kaya ba pinahihirapan mo kami? Pinaghihiwalay? Kulang pa yan sa gusto kong danasin mo. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Hanggang kailan? Maliwanagan na kaya si Elpidio sa kanyang pagkakamali sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap: Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles,
at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Berhel, mabuti dumating ka na. Bakit po, Tia Isabel? May nangyari ho ba? Si Angela, umalis siya kanina. Saan doon nagpunta? May kutob ako, pupuntahan niya yung papa. Ano? Hindi na matiis si Angela mga pagpapahirap sa inyo ng iyong papa. Sinabi niya sa akin na kailangan matapos na ang ginagawa ni Elpidio. Berhel, baka sinugo niya ang papa mo.
Hindi niya dapat puntahan si Papa. Baka siya mapahamak at lalo lang masaktan. Sundan mo, pamangkin ko, Berhel. Baka kung ano mangyari. Buksan mo tong gate! Marami pa ako sasabihin! Angela! Angela! Hindi ka dapat nagpunta rito. Pero sobra na siya. Sobra na ang mga pahirap niya sa atin. Alam ko. Ako man hirap na rin dahil sa kanya. Pero hindi natin kayang baguhin ang isip at damdamin niya. Ang Diyos lang ang makagagawa noon. Sa Diyos na lamang natin sabihin ang lahat ng laman ng ating damdamin. Oh, mga aso. Halika na. Halika na, Angela. Magsi tayo. Pinakawalan ni Papa ang mga aso. Kawawa naman ang misis mo. Desperate move ang ginawa niya. Oo nga eh. Pabuti na lang inabot ko siya bago pa makalabas sa mga aso sa bahay ni Papa. At si Tito Elpidio naman, tuluyan ang sumama ang ugali. Ang pagkabigo niya kay Angel ang dahilan ng kanyang pagagalit, Sultan. Ano? Ibig mong sabihin, naging karibal mo si Tito kay Angela? Unang nakilala ni Papa si Angela sa restaurant na pinapasukan niya. Niligawan niya ito. Pero dahil hindi siya mahal, hindi siya sinagot ni Angela. Itinuloy pa rin ng Papa ang panliligaw niya hanggang sa makilala ko na si Angela at maging kami. Pare-pareho kaming walang alam sa biro ng kapalarang nagaganap sa aming tatlo. Nahayag na lamang sa amin ang lahat nang ipakilala ko siya kay Papa. At dahil si Angel ang pinili ko sa kabila ng lahat, lalong nagalit si Papa at itinakwil ako. Ang akala ko, kahirapan lang ang dahilan kaya hindi matanggap ni Tito si Angela. Meron pa palang mas malalim na dahilan. Iyon ang gusto kong imungkahi sa inyong mag-asawa. Maganda po ang gusto nyo, Chang. Kaya lang, may mga trabaho po kami dito. Paano po yun? Hoy, maaari naman kayo magnegosyo sa probinsya. Ang mahalaga, makalayo kayo kay Elpidio para matahimik na ang buhay nyo. Ay, sa bagay, may katwiran po kayo. Kinausap ko na siya pero matigas talaga ang puso niya. Pinagdilim ng labis na panibugho ang kanyang isipan. Kaya bago pa kayo lubos ang mapahamak sa kanya, gusto kong ilayo na kayo. Hayaan niyo po. Pag-uusapan po namin ni Verhel pagdating niya ang tungkol sa mungkahi ninyo. At siyang, salamat po sa pagmamahal at sa pag-aalala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sangayon ako kay Aling Isabel. Baka nga matahimik niya kayo doon sa probinsya dahil malayo na yun kay Tito. Naisip ko na rin yan. Pero marami pa akong dapat bayaran sa'yo. At saka, may trabaho ko rito. Huwag mo na munang alalahanin na mga yon. Ang importante ngayon,
makalayo kayo kay Tito. At saka malay mo, sa probinsya pala kayo aasenso. Maraming salamat sa suporta at pang-unawa mo, Roldan. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Ano? Wala na doon? Nasaan? Tanga! Binabayaran kita para subaybayan sila. Bakit ngayon sasabihin mo sa akin hindi mo alam kung nasaan sila? Oh, wala kang kwentang kausap. Kung ayaw mong sa'yo ko ibuhos ang galit ko, hanapin mo sila! Buisit! Walang giha kayo, Angela. Verhel! Hindi niyo matatakasan ang galit ko. Lalo ka na, Angela. Hahanapin ko kayo. At kapag nakita ko kayo, sisiguruhin kong hindi na kayo makababangon pa sa gagawin ko. Narito na ako sa bahay. Mag-isa na naman ako dito. Kahit ilang araw nang wala si Verhel dito, parang naninibago pa rin ako. Parang hindi na ako masanay na wala sila. Ang cellphone ko. May tumatawag. Si Tito Elpidio. Bakit kaya? Hello, Tito? Mabuti naman at sinagot mo. Kayo lang naman ho ang galit sa akin, pero ako, wala ho akong sama ng loob sa inyo. Nasaan sila, Roldan? Saan mo itinago? Kung si Verhel ang tinutukoy nyo... Oo, wala namang iba. Bakit nyo pa sila hinahanap? Tito, patahimikan nyo na sila. Wala kang karapatang turuan ako sa dapat kong gawin. Sabihin mo, nasaan sila? Saan mo itinago? Hindi ko po sila itinago. Kusa silang umalis dito. Saan sila nagpunta? Hindi ko po alam. Sinungaling! Kaibigan mo si Verhel. Imposibleng maglihim siya sa'yo. Totoo ang sinabi ko, Tito. Sabi ni Verhel, mabuti na raw na hindi ko malaman kung nasaan sila. Para hindi na ako madamay pa sa galit ninyo. Mukhang hiyang kayo dito, ha? Medyo tumaba nga kayo, eh. Wala na kasi kaming stress dito, eh. Dahil wala na nanggugulo. Tama si Verhel. Kaya malakas na kaming kumain ngayon. Mabuti yan. Ano nang kinabubuhay nyo dito? Nagtitinda kami ni Verhel sa palengke. Oh. At kahit papano, kumikita naman. Oy, good! Paano mo nga pala nalaman itong lugar namin? Sinabi ni Roldan. Nagpunta kasi ako doon at nalaman kong wala na kayo. Pasensya ka na, ha? Hindi na kita natawagan. Biglaan ang pag-alis namin, eh. Okay lang yun. Sinabi naman ni Roldan. Nabanggit nga pala niya, tinawagan siya ng papa mo, Verhel. Anong sabi ni Papa? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako
ang bukas. Salamat sa mga dala mo, Roldan, ha? Walang anuman, Angela. Basta kayo ni Berhel. Pero teka, tumaba kayo At mas naging maliwalas ang mukha nyo. Siguro ang sarap ng buhay nyo dito, no? Subukan mong magbakasyon dito kahit 2 weeks lang. Para naman mapahinga ka sa negosyo. Hayaan nyo. Gagawin ko yan. Roldan. Oh. Sabi ni Almina, tumawag sa'yo si Papa. Oo. Kaya nga matagal bago ako naparito. Naisip ko kasi baka pinasusubaybayan niya ako. At ayoko malaman niya kung nasaan kayo. Ay, nako. Kailan pa kaya magliliwanag ang isip niya? Kailan pa? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung nasaan sina Angela. Napakahusay magtago ng sikreto si Roldan. Pag hindi ako nakapagpigil, ipabubog ko siya para mapilitan siya magtapat. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam. Dapat noon pa. Pinapatay ko na siya. Hindi na sana siya pinakinabangan na iba. Baka hindi pa nasira ang magandang samahan namin ni Berhel. May tumatawag sa cellphone ko. Si Dodong. Hello? Anong balita? Talaga? Alam mo na kung nasaan? Saan? Sabihin mo! Doon pala sila nagpunta. Sige. Ako nang bahala. Ipadadala ko na lang sa iyo ang pera mo. Sige, bye. Ngayon, titiyakin kong hindi na ako mabibigo. Magkakahiwalay na kayo ni Berhel, Angela. Ihihiwalay na kita ng tuluyan sa kanya. Magtagumpay kaya si Elpidio sa masama niyang balak? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanoga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mainit at kapanapanabik na huling kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.
DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hirap na ang isip at damdamin ko dahil sa mga ginagawa mo. Wala ka ba kahit konting awa? Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Mo Ba Ako Parurusahan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Dala mo na bang tanghalian natin, mahal? Oo, mahal. Dito mo pa talaga sa bukid piniling i-celebrate natin ang second wedding anniversary natin, ha? Kasi, tahimik dito eh. Huni lang ng mga ibon ang narinig natin. Parang solo natin ang mundo. Mahal, pasensya ka na, ha? Oh. Wala akong regalo sa'yo ngayong anniversary natin. Ako rin naman walang gift sa'yo. Kasi nga malayo tayo sa bayan. At mahirap ang sitwasyon natin. Pero naniniwala ako na malalampasan din natin ito. At makakapamuhay din tayo ng malaya at maligaya. Tama ka. Ang importante, kahit mahirap tayo, magkasama pa rin tayo. At sa tulong ng Diyos, magiging maayos din ang lahat. Ngayon, narito na ako sa kinaroroonan na Angela. Naaamoy ko na ang aking tagumpay. Halika na, mahal. Kumain na tayo. Sige, tutulungan kitang iayos yung mga dala mong pagkain. Ang sweet ng mga walang niya. Dami, Dito pa sa bukid kumakain.
Opo, siyempre. Sa bagay, mabuti yun. Para madali kong magawa ang bala ko sa iyo, Angela. Ito. Sana pala, noong pa inalis na kita sa landas namin ni Berhel. Halika, susubuan kita. Ano? Ano ka ba? Sige na. Tapos, ako naman ang susubuan mo. At magsusubuan pa mga walang hiya. Hindi bale. Ngayon, tapos ka na, Angela. Dami mo naman sinubo sa akin. Di ako naman ang subuan mo ng marami mamaya. Manda ka talaga sa akin. Angela! Tapa! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi. Bakit si Berhel ang tinamaan ko? Si Angel ang gusto kong patayin. Hindi ka, Berhel. Kahit hindi kita tunay na anak, minahal kita. Si Angela, siya ang sumira na maganda nating samahan. Pinagsisisihan ko kung bakit minahal kita ng ganito, Angela. Nagsisisi ako. Wala akong preno. Mahuhulog ako sa tulay. Roldan, mukhang alalang-alala ka. Pinuntahan mo pa ako dito sa amin. Tumawag sa akin si Angela. Oh. Nabaril daw si Berhel. Ha? Bakit? Sinong bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Puntahan mo na lang sila sa ospital. Naisinulat ko sa papel na ito. Oo, sige. O ikaw, hindi ka ba sasama? May tumawag na pulis sa akin. Nasa ospital din daw si Tito Elpidio. Na-aksidente siya. Oh my God! Iligtas niyo po ang asawa ko. Para niyo na po awa. Hindi ko kaya kung mawawala siya sa akin. Angela! Angela! Almina! Almina! Pinuntahan ako ni Roldan, kaya nalaman ko ang nangyari. Sino bang bumaril kay Berhel? Nakita mo? Ako ang talagang babarilin niya, Almina. Oh. Iniligtas ako ng asawa ko, kaya siya ang tinamaan. At ang bumaril sa kanya, nakita ko siya. Ha? Nataranta siya nang makita si Berhel at tinamaan niya. Sino? Sinong taong yun? Si Papa Elpidio! Tito Elpidio. Roldan. Salamat. Dumating ka. Tito, ano pong nangyari?
Bakit kayo napunta sa lugar na ito? Nalaman ko. Narito si Berhel. Kaya nagpunta ako dito para patayin si Angela. Oh, Diyos ko. Pero si Berhel ang tinamaan ko. Lola, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Tito. Wala silang kasalanan sa akin. Naging selfish ako. Hindi ko matanggap ang aking kabiguan kay Angela. Sana makaligtas si Berhel at pakiusap. Hihingi mo ako ng tawad sa kanila. Hindi ko na sila makikita pa. Tito, gagaling pa kayo. Ang aking kabuhayan, hindi ko binago ang testamento ko. Sabihin mo yun kay Berhel. Sabihin mo, mahal ko siya. Tito? Tito Elpidio? Tito! Oh, wala na siya. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Angela, kumusta ng kaibigan ko? Ligtas na siya sa awa ng Diyos, Roldan. Oh, salamat. Angela, wala na si Tito Elpidio. Patay na siya. Diba dapat lang yun sa kanya? Angela. Pinagdusa niya ako sa hindi ko kasalanan. Pinahirapan niya kami. At ang pinakamasakit, pinagtangkaan niya akong patayin. At dahil sa kanya, nanganib ang buhay ng lalaking mahal ko. Bago namatay si Tito, may sinabi siya sa akin. May ibinili siya. Sabi niya, ihingi ko siya ng tawad sa inyo ni Berhel. Angela, pinagsisihan ni Tito ang kanyang mga ginawa. Sa kabila ng mga ginawa ni Papa, mahal ko pa rin siya. At nalulungkot ako sa kanyang pagpanaw. Hinahangaan ko ang kabutihan ng iyong puso, Berhel. Siya na pong kinagisnan kong ama, Tia Isabel. At kahit minsan, hindi niya ipinadama sa akin na ibang tawa ko. Kung ganon, gusto mong bigyan natin siya ng maayos na burol at libing. Oo, Angela. At pakiusap. Kalimutan na natin ang galit sa kanya. Tama ang iyong asawa, Angela, upang gumaan na ang inyong kalooban. At gusto ko, ilibing natin siya kapag nakalabas na ako dito sa ospital. Gusto ko makita si Papa kahit sa huling sandali.
Sige, Ferhel. Gagawin ko ang gusto mo. Narito na tayo sa punerarya, Ferhel. Lumapit tayo kay Papa Angela. Sigurado ka bang kaya mo? Oo. Alika. Samahan mo ako. Ayan siya. Pa? Napakasakit na sa ganito tayo nagwakas. Kung natanggap niyo lang ng maagang lahat, sana kasama ko pa kayo ngayon. Sana maligaya tayo lahat. Pero gusto kong malaman niyo, sa kabila ng lahat, mahal ko po kayo. At pinatatawad ko na po kayo. Ako rin, Papa Elpidio. Pinatatawad ko na po kayo. Sa lahat ng ginawa ninyo. Gaano kayo katagal sa Japan? 1 buwan lang, Roldan. Gusto ko si Ferhel na makalimutan namin ang lahat ng masakit na nangyari. Tama naman yun. Para pagbalik nyo, panibagong simula na ang gagawin nyo. Kasama po ba nila kayo, Aling Isabel? Oh, ayaw ko nga sana, Roldan. Kaya lang itong dalawa, mapilit silang isama ako. Dapat lang naman po, Tia. Para ko na po kayong ina. Sinamahan nyo kami sa mga problema namin. Kaya ngayong maayos na ang lahat, dapat kasama rin kayo sa pagsasaya namin. Oh, maraming salamat, pamangkin. Salamat sa inyong lahat. Hindi nyo kami pinabayaan sa kahirapang pinagdaanan naming mag-asawa. Oo nga. Dahil sa tulong ninyo, napagtagumpayan namin ang lahat. Nagtagumpay kayo. Dahil naging matatag kayo. Hindi nyo isinuko ang inyong pagmamahalan. Oo nga, tama si Tia Isabel. At higit sa lahat, tinulungan kayo ng Diyos. Oo. At ngayon, nakikita na namin ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihahatid sa inyo. Dito pa rin sa
sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.